Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, rababa shandararaki aradaba shande. Oh, radadababa shikita naradaba shandararaki aradababa shande. Oh, raradababa shikita naradaya shikita naradadada. Oh, radadababa shikita naradaya shikita naradadaba shandararaki aradaba shande. Yeso koto norodo bashikita naradaba shandayahande. Yeso lorororodo baba 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 sinirada bayu kata naradaba shane. Sheko ko naradaba shakata naradaba sikita nayayaya. Sheko rodo baba baba sikita naradaba shandarahira shande. Yeso korodo baba baba baba. Sheko tonorodo bashikita naradaya sikita naradadada. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, dakila ka po. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga pong ito, O Diyos. Marami pong salamat sa mga awitin na kung saan amin pong naipaabot sa iyo. Panginoon, we are your people, O Lord God. At sa pamamagitan po, O Diyos, ng mga awitin, Panginoon, ito po, O Diyos, ay amin pong inihandog sa iyo. Natotoo nga po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw, Panginoong Jesus, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ikaw, Panginoon, ang buhay na salita ng Diyos. Panginoon, ikaw ang tinapay ng buhay. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radabashikita nararararababababashikata narada. Ikaw po ang aming mabuting pastol. Oh, glory, hindi kami magkukulang, Panginoon. Kung kami po sa iyo lang aasa at magtitiwala, dakilang Diyos. Panginoon, you are the way, the truth, and the life, Panginoon. No one can come to the Father except by you, Panginoon Jesus. Oh, glory, glory, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Salamat, salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon. Truly, Panginoon, you are our refuge. You are our portrait, oh Lord God. Hallelujah. You are our Savior. Oh Jesus, oh Jesus. You save us, oh Jesus. Oh Lorodo Basyane. Shekoto Norodo Doda Sikita Naradada. Lord God, you are the true vine, Panginoon. Lord, totoo po, Panginoon, ang iyong salita sa aklat po ng John 15. Lord God, sabi mo, oh Diyos, kayo ang puno ng ubas. Kami ang mga sanga. Ang sino mang mananatili sa iyo ay mamumunga ng sagana. Ngunit kung kami hiwalay sa iyo, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya Lord, ang iyong pong paalala, Panginoon. Ang sinabi mo, Panginoon, sa verse 7, kung mananatili ang mga salita ko sa inyo, at ako'y mananatili sa inyo. Manatili kayo sa akin, at anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, ito'y iyong gagawin. Lord, salamat sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo, dakilang Ama. Sapagkat totoo, Diyos, ang pangako mo, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa 2 Corinthians 1:20, kung gaano ang iyong pong pangako, Lord God, sa iyo ay yes and amen. Kaya Lord, ano man ang mga pangako mo, Panginoon, na inilagay mo sa puso ng bawat isa. Lord God, ito po yung aming pong pangahawakan. Amin pong i-declare, Panginoon, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Ama at kami mga anak mo. At kami tagapagmana ng iyo pong kayamanan, Panginoon, sa langit at sa lupa, Panginoon. Kaya't wala kang mga anak, Panginoon, na maghihirap. Lahat ng mga anak may payayamanin mo, dakilang Ama. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Oh, radababasiki, yarararabababa. Oh, radadabasiki, tanaradadabasyak, katanarara. Yes, o korododa babasiki, tanaradadasyandararahande. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa malaya naming pagpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga pagsubok namin pong dinaanan, Panginoon. Sapagkat kami napatunayan po namin, Panginoon, yung pangako mo, we are more than conqueror through Jesus. Kaya Lord, ano man ang mga pagsubok namin pong pagdadaanan, kami magiging higit pa sa mga nanagumpay.
Sapagkat Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan ng lahat ang aming mga labanan, Panginoon. Lord God, ang labanan namin sa pananalapi, ang laban namin sa kasakitan, ang laban namin, Panginoon, Lord God, sa aming po mga spiritual na pangangailangan. Ang laban namin, Panginoon, sa mga pananalapi, dakilang Ama. Lord, ang sabi mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang sabi mo, it is finished. Kaya Lord, tapos na ang aming labanan. Ang gagawin lang namin, Panginoon, manampalataya sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Sapagkat totoo, ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang lahat-lahat sa aming buhay, dakilang Ama. Sapagkat totoo nga po, Panginoon. Lord God, napakaganda ang mga pangako mo, O Diyos. Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Sapagkat totoo, Panginoon, ikaw ang aming katulong. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang aming pong pag-asa at kalakasan. Kaya Lord, kung may mga panahon na nanghihina ang aming pong mga kapatiran, Lord God, ikaw po ang aming maging kalakasan. Kung sa panahon na kami pa'y dumadaan sa kaguluhan, ikaw aming Panginoon, ang aming kapayapaan. Kaya Lord, salamat sapagkat lagi ka naming kasama. Lord God, lagi po Panginoon, ikaw po'y nagbibigay sa amin ng mga salita mo na magsisilbi naming kalakasan. Kaya Lord, wala po kaming gagawin, Panginoon, sa aming pong buhay, na pagkagising pa lamang magpapasalamat na kami, Panginoon. Magpupuri kami at sasamba sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat totoo ang aming pong buhay, ikaw lamang ang may hawak. Wala nakakasigurado sa aming buhay. Lord God, tulad nga na sinabi mo sa aklat po ng Santiago, kami po'y inilintod mo sa isang aso. Ngayon nakikita at bigla na lamang mawawala. Pero Lord God, kung dumating man sa aming pong buhay, pero ang aming pong pangahawakan, kami po'y hawak mo, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay nasa iyong proteksyon. Kami po, Panginoon, Lord God, ay inilaan mo na, Panginoon, doon sa kalangitan. Sapagkat ang pangako mo, Panginoon, sa aklat po ng John 14, verse 3, Panginoon, na kapag naipaghanda mo na kami na matitirahan, Lord God, ikaw po'y babalik at kami kukunin mo. Sapagkat kung saan ka naroroon, paroroon din kami, Panginoon. Lord, salamat sa iyo pong pag-ibig. Salamat, Panginoon, Lord God, sapagkat pinatutunayan mo, dakilang Ama. Panginoon, naghagawain mo, Lord God, bilang kami po'y mga anak mo, yung protection mo'y aming mararanasan. Sapagkat totoo, dito po sa ibabaw ng lupa, marami pong labanan. Pero Lord, salamat sa pangako mo sa aklat po ng John 16, verse 33. Na totoo dito sa sanlibutan, marami kaming pagsubok na mararanasan. Pero ang pangako mo, Panginoon, stir up. I have overcome the world. Dapat kami magpakasigla. Dapat kami magpakalakas. Sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutan ito, dakilang Ama. Kaya Lord God, kung meron man sa aming mga kapatid na nawawala dahil sa problema, Lord God, dalangin po namin, O Diyos, Panginoon, na maalala po nila ang mga pangako mo. Na kami po'y tinawag at pinili, dakilang Ama. Sapagkat ikaw ay minakitang kakaiba sa aming pong buhay. Kaya Lord, ito po yung amin po, O Diyos, aalalahanin. Special kami sa iyo pong paningin. Special kami, Panginoon, sapagkat kami po'y anak mo. Binayaran mo kami, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na dugo. Kaya napakahalaga mo po sa amin. Napakahalaga namin sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat, Panginoon, totoo, ikaw ang aming tatay, kami mga anak mo. Kaya Lord, marami pong salamat. Na habang aalalahanin po namin, Panginoon, Lord God, ang aming pong relasyon sa iyo, dakilang Ama. Ang aming pong pangahawakan, Panginoon. Lord God, hawak mo kami sa bawat minuto ng aming pong buhay. Kaya marami pong salamat. Panginoon, sa iyo po namin tinitiwala ang gawain ito. Ikaw po lamang ang tanging maitaas. Ikaw po lamang ang tanging maparangal. Kaya Lord, marami pong salamat po sa iyo. Sa iyo po namin tinitiwala, Panginoon, ang naladabi pang gawain.
Lord God, tangi ikaw po lamang ang maitaas. Ikaw po lamang ang madakila. Ikaw po lamang ang maluwalhati. Sa iyo pong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, bago po kayo umupo, praise God, kumuha po kayo ng partner. Magpanalangan po kayo. 5 minutes. Sige po, kumuha po kayo ng partner. Magpanalingan po kayo. Magpanalanginan. Glory to God. Sige po, hanap po kayo. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Praise God. Sige, hanap kayo ng partner. Hanap. Hallelujah, Lord God. Huwag kayong papayag na kayo walang partner. Glory to God. Hallelujah. Magpanalanginan kayo. Glory to God. Yes, oh Jesus. Oh, Rabashiki, Yaradabasyan, Dararaki, Yaradababasyande. Sekorodo Basyandararaki, Yaradababasyande, Yahande. Sekotono rodo, Babababababashiki, Yarara. Sekorodo Basyandararahi, Yar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 
Shekotono rodo baba sikitana. Shekotono rodo basyakanaya. Shekotono rodo basyandararaki yarababa syande. Yes, kotono rada baba. Yes, O Lord, rodo basyandararahande. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y nagpapakababa sa iyo. Kami po'y lumalapit po sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, dalangin ko po, O God, sa lahat po ng mga kapatiran, Panginoon. Lord God, nananalangin sa isa't isa, dakilang Diyos. Kasihan mo po ng kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Maramdaman ang pag-ibig ng bawat isa. Maramdaman, Panginoon, Lord God, ay ikaw ang aming pong kasama. Oh, radabasya kaya radabasyande. Shekotono rodo basya kita nayaya. Shekotono rodo baba. Hokotono rodo basya kita naradadabasyandararahande. Yesokotono rosi. Shekotono rosyandararahande. Shekotono rodo basikita nayadaba mo seketaradasyan. Shekotono rosyandarara. Shekotono rodo baba siki yaradabasyan. Yesokotono rodo baba mo sekatanarara. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory. Purihin ka po, Panginoon. Yes, oh Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Holy Spirit. Oh, glory, hallelujah, Jesus. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, glory. Yes, Holy Spirit. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Yes, oh Jesus. Sekorodoba siyandar. Sekotonorodoba shikitanaradadaba shikitanaradada shikitanarada. Yes, oh korodoba ba shikitanaradadada. Sekotonorodoba shikitanaradaya shikitanaradada. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ang sunod po naman natin pong gagawin, yung pong alam nyo na katabi nyo, kakilala nyo, na wala ngayon, ipanalangin nyo. Amen? Ipanalangin natin kung sino yun. Nasa harapan nyo, nasa likuran. Ipanalangin natin. Glory to God, hallelujah. Yung pong mga walang tao po sa upuan, i-lay hands nyo po. Ipanalangin nyo po. Sapagkat totoo ang ating pong Panginoon, siya po'y tuwan-tuwa kapag nakikita na ang kanyang mga anak ay dumudulog para sa kanilang mga kapatiran. Napakahalaga po. Glory to God, sapagkat di natin alam kung ano po ang kanilang pong pinagdadaanan. Hindi po natin alam kung ano yung kanilang po na kung saan ay nararanasan. Sila ba ay may karamdaman? Sila ba ay namumroblema? Sila ba ay kung saan ay dumadaan sa iba't ibang uri
na kung saan ay kagipitan sa buhay. Kaya sa pamamagitan ng ating pong pananalangin sa umaga pong ito, ang laksa-laksang anghel ay kumikilos na at pumupunta na sa bawat tahanan ng ating pong mga kapatid upang sila'y i-comfort, upang sila'y paalalahanan, upang sila'y pagpalain, upang sila ay kung saan ay yakapin. Iparamdam ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yes, O Lord God, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah, Jesus. Sheko rodo ba shekata naradada ba sikita naradada. Sheko to norodo ba sikita naradada ba siyandararahande. Oh Lord God, salamat, salamat. Sapagkat totoong pinatutunayan mo po, O Diyos, Panginoon, bilang kami po'y magkakapatid sa pananampalataya, ang susi ng lahat ay pag-ibig. Ang susi ng lahat ay magmahalan at mag-unawaan. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, O Diyos, na kung saan ay dumadaan sa mga pagsubok. Lord, ito po lamang ay pagkapatunay na sila po, O Diyos, ay mahal na mahal mo. Na sila po, Panginoon, may pagkakagamit sa iyo. Sapagkat totoo nga po, Panginoon, Lord God, kaming lahat ay dumadanas. Kaming lahat ay dumadaan sa iba't ibang uri po ng labanan. Sapagkat alam po namin, Panginoon, lahat ng pagsubok namin pong nararanasan, gamit mo, Panginoon, upang kami tumatag, lumalim sa pananampalataya sa iyo. Upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, ng mga anak mo. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, Panginoon, dinadalisay mo kami na tulad ng isang ginto. Dahil ikaw na tumawag sa amin ay banal. Kaya't ang sabi mo, Panginoon, sa 1 Peter 1:15, dapat kami ay magpakabanal. Kaya Lord, salamat. Napakabuti mo, O Diyos. At tinuturuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagmamahal sa amin po mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Sapagkat totoo, Panginoon, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay bumaba sa lupa upang hanapin, ibigin, Panginoon, Lord God, ang lahat ng pinili ng ating pong Ama sa Langit. Kaya salamat, Panginoon, napakabuti mo. Sa iyo po namin itinitiwala ang sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Welcome po kay si Agasto Aldana, care of Sister Lynn Barroso. Praise God. Nasaan po yun? Agosto Aldana. Dala po ni praise God po. Dala ni Sister Lynn Barroso. Yan po yung nanay po ni Sister Grace. Hallelujah. JLA Abia, newcomer. Aldrin P. Sarate. Glory to God. Hallelujah. Nasaan po yun? Tayo po kayo, tayo. Yan. Yan, praise God. Hallelujah. O, meron tayong 2 kabataan. Glory to God. Sige po, at tayo po ay tuloy na po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Glory to God. At salamat po sa Panginoon. At noong pong isang linggo, ano po yung pong ating pong topic? Glory to God. Panalangin ang susi ng katagumpayan. Upang tayo magtagumpay, ang susi ay panalangin. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, ang kailangan po natin ay panalangin. At totoo po na yung pong ating pong ginamit na teksto, sa aklat po ng 2 Chronicles 7, chapter 7, 14 and 15, na talagang napakahalaga po, na talagang totoo na tayo pong lahat ay pinili ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi po doon na kung sakali ang aking bayan na pinili at tinawag sa kanilang pangalan ay magpakumbaba. Glory to God. Hallelujah. Manalangin, magsisi, talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ano ang pangako? Muling ibabalik ang kasaganaan. Saan po? Sa inyong sambahayan. Praise God. Sa bansang Pilipinas. Sa loob ng biyaya ng Diyos. Glory to God. Kaya napakahalaga po
na maaari kaya po tayo dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon. Ang ating pong Diyos ay naglalambing po sa atin. Kaya tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok upang hanapin po natin ang ating pong Panginoon. Upang tayo po'y lumapit sa Kanya. Tayo'y magsisi, glory to God. Hanapin natin ang mukha ng ating pong Panginoon. Sapagkat dito natin po mararanasan kung paano ang ating pong Panginoon muling ibalik sa atin ang masaganang pagpapala. Kaya ito po'y atin po na kung saan ay mithiin lagi. Hindi po para po tayo magtampo sa ating Panginoon. Hindi po tayo po ay kung saan maghanap sa ating po mga kapatiran. Na kapag hindi po tayo na kung saan ay anatugon sa pangangailangan, na andun agad ang ating pong pagkatampo. So, ibig sabihin, kung tayo pinabigo sa isa pong kaparaanan, ang ibig sabihin nito, sa Diyos lamang tayo umasa at magtiwala. Kapag tayo po'y sa Diyos nagtiwala, sigurado ang pagkapala. Amen. Kaya ito po'y pinakikita at pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Talagang totoo, ang Diyos lamang ang ating pong pag-asa. May gagamitin ng tao para po matugunan ang ating pong pangangailangan. Pero number 1, panalangin muna. At napakaganda po yung pangako niya sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. Ano yung pangako niya? Yung kahuli-huli ang verse. Ang sabi niya, ang Diyos ay tapat na nangako at tumawag sa atin. Hindi niya ito pwedeng gagawain. Kaya kung ipinangako ng ating pong Panginoon na ibabalik ang kasaganaan sa atin, ibabalik yun ang mga walang pagkapala, ibabalik ang ating pong mga kung saan kalakasan ng ating pong katawan, at ito po'y ating pong isinagawa. Tapat ang ating Diyos. Natuto pa rin niya ang lahat ng kanya pong mga sinalita. Amen? Praise God. Hallelujah. At ngayon po, meron po tayong bagong aralin. Glory to God. Ito po'y ating kinuha sa aklat po ng Epeso. Aklat po ng Epeso, chapter 2, 8 and 9. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, hallelujah. Ang sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ang kaligtasan, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Praise God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko nga po, napakabanalin niyo po ang bawat salita mo na amin pong mapag-aaralan po ngayon. At dalangin ko po sa bawat sana naririto, maging bukas ang kanilang pong pandinig. Maging bukas ang kanilang pong puso. Upang sa bawat salita na kanilang pong maririnig, ito po'y kaparaanan para unawain ang iyong pong mensahe sa umagang ito. Sapagkat naniniwala po ako, Panginoon, sa bawat pagtitipon ng iyong pong mga anak, meron kang mensahe na ibinibigay, na ito po'y magsisilbi na kalakasan. Mula Lunes hanggang Sabado, pupunuin mo kami, Panginoon, ng pag-asa sa aming pong buhay. Sapagkat kami po, O Diyos, na bilang tinawag mo at pinili, ang intention mo, kami po ay lumalim sa pananampalataya sa iyo lamang, dakilang Ama. Sa iyo po namin, tinataas ang lahat ng ito. Holy Spirit, kayo po magpaunawa. Gamitin mo lang ang aking pong labi na maging daluyan ng iyong pong salita. Pero una sa lahat, ikaw po ang magpapala nito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. So ito po ay pinamagatang salvation is by grace. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. So ito po ay atin pong kinuha sa aklat po ng Epeso. So alam po natin, ang author po ng Epeso, ito po ay sulat na ipinadala po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso. At ang Epeso, ito po'y simbahan. Atin pong angkinin na ito ipinadala po sa mga tiga-biyaya. Amen. Para ba sinasabi, ito ang sulat ko sa mga tiga-biyaya. Glory to God. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan iyon,
Glory to God. Ito'y kaloob ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi ito sa pamamagitan ng ating pong mabubuting gawa. Kaya dito pa ipinauunawa kung binasa ko po yung po bang konting background dito po sa simbahan po ng Efeso. At doon po sa aklat po ng Pahayag, chapter 2, hindi ko na po ito naisama po sa ano po. At kanina po lang madaling araw, pinaalala po sa akin ng Panginoon. Na dito po, ito pong church ng Efeso, sa aklat po ng Pahayag, chapter 2, 3 hanggang 5. Na dito po ipinakikita, na ito po mga tiga-Efeso, ang Panginoon po'y tuwan-tuwa po dito. Dahil ang mga tiga-Efeso, sila po'y maaalab. Pero, doon po sa kanila pong kaalaban, nawala po sa kanila ang first love. Amen. Nawala po yung kalapong unang pag-ibig sa ating pong Panginoon. Pero ang sabi nga po rito, dahil ang alam po natin na ang may sulat po ng pahayag ay walang iba kung hindi si John. Glory to God. Na dito po ipinauunawa at alam po natin, ang aklat po ng pahayag, ito po yung mga propesiya na kung saan mangyayari po sa loob po ng iglesia. At ito po yung ipinauunawa na kung saan, na ang sabi niya, ang akin lamang ikinalulungkot sa inyo ay iniwan nyo ang inyong unang pag-ibig sa ating Panginoon. Pero, ang ikinagagala ko, kayo ay nagagalit sa mga tiga-Nicolaita. Ito po pala mga tiga-Nicolaita, ito po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya ngayon dito po ipinakikita ng ating pong Panginoon ay ayaw po sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at ayaw din ng mga tiga-Efeso. Kaya ito, kung ating pong titingnan, dahil ang first love po ay nawala po sa kanila, maaari. Dahil sabi nga, propesiya, ang book ng pahayag. So, ibig sabihin, nagpapaalala po ang ating pong Panginoon sa bawat simbahan. Upang ang ating pong dating pag-ibig o yung ating unang pag-ibig sa ating pong Panginoon, ito po ay maibalik. Amen? Ngayon po, tanungin po natin ang ating sarili. Doon ba tayo ay kung saan ay nung unang nakakilala? Yung po bang ating kaalaban po sa ating pong Panginoon, hanggang ngayon po ba'y nananatili? Ngayon kung dumarating na sa iyo, tinatamad ka na magbasa ng Bible, tinatamad ka ng manalangin, tinatamad ka ng umattend sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, you are losing your first love to God. Nawawala na yung dating pag-ibig mo, yung first love. At alam po natin, pag ito po ay first love, agresibo. Sa mga kabataan na kung sa'y nakaranas na po, na kung sa'y sila'y na-in love, maaari, dito po inihahalin tulad ng ating pong Panginoon, yung first love na mga mananampalataya. At alam natin, pagka first love, hindi na gusto na kung sa'y mawaglit sa kalang paningin, ang kalang minamahal o ang kalang iniirog. Na kung maaari, magkasama na ngayon pag uwi sa bahay, magte-text pa, honey, narito na ako. O love, narito na ako. O papa, naandito na ako. So, ibig sabihin, para ipinakikita, dahil love na love nila yung bawat isa, na andoon yung kalang sobrang pagmamahalan, na hindi nila gustong magkahiwalay. Kaya dito po ipinaunawa, na kung saan, ng ipinaunawa ng Espiritu, na kung saan yung first love ng tiga-Efeso ay nawala. Nanlamig sila sa pananampalataya. Kaya ito po'y pagkapaalala sa lahat ng naririto. Siya sa atin po natin ang ating pong sarili. Dahil ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala ngayon. Ano ang kalalagayan mo yan ngayon sa ating buhay espiritual? Meron ka bang nane-neglect? Nababawasan na ba yung prayer time mo? Na minsan pagkagising mo, gustong-gusto makagising ng 3:00 dahil walang abala sa 3:00. Pero ngayon, pagdating ng 3:00, Lord, tinatamad ako. Tawad. Minsan dumating na ang 4:00, Lord, 5:00, gisingin mo ako. Hanggang sa napasarap na ng tulog, nagmamadali, hindi na nakapanalangin. So, ibig sabihin, nananamlay na po tayo. Minsan ang pagbabasa ng Biblia, nalilimutan na. Maaari ikaw ay nahuhok na ng cellphone. Maaari yung dati na kung saan ay inuubos mo na 1 oras, 2 oras sa pagbabasa ng Bible, umuubos ka naman 3 oras, 4 na oras sa ating pong cellphone. Ngayon, maaari ito pagkapaalala. Dahil ayon ng ating pong Panginoon,
na tayo po ay maiwanan. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay laging maging handa. Lagi po tayo maging handa ang pagbabalik ng ating pong Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw. Napakarami pong pinaghalintularan ng ating pong Panginoon ang kanyang pagbabalik. Inihalintulad sa kung saan yung pong baha doon po sa aklat po ng Genesis. Na sa pamamagitan po ni Noah na sinabihan ng mga tao, magsisi na kayo, talikdan nyo ang inyong mga kasalanan. Walang nagsisi. Pero nung dumating ang baha, naiwanan sila. At ito po inalintulad doon po sa 10 dalaga. Ang 5 ay hangal at ang 5 ay wise. Sino po yung wise? Yung laging may handang langis, yung kalang ilawan, laging naglulunining o laging maalab na maalab. Glory to God. At hindi lang yon, inahalintulad din doon sa isang babaeng manganganak. At inahalintulad din sa isa pong magnanakaw na sa katahimikan, biglang darating. So ibig sabihin, ito po ay pinaalala po ng ating pong Panginoon upang tayo po ay maging alerto. Kaya ito pong mensahe ito na kung saan ay ating pong pag-aaralan. Ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon na pahalagahan po natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. We are saved through faith in Jesus. At ito ay regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Free gift po ito. Ito po ay regalo sa atin po ng ating pong Panginoon at ito'y ating nakamit hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Kaya wala dapat kayong ipagmalaki. So ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagkapaalala po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso na lagi niyong aalalahanin yung kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Ano po ba yung kagandahang loob? Ano po ba yung grace? Ano ba yung biyaya? Ano ba yung grasya ng ating pong Panginoon? Ang ipinauunawa po ng Biblia, hindi po tayo karapat-dapat. Pero tayo po ay pinilit tinawag ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat, pero pinatawag tayo ng ating pong Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero kinahabagan tayo ng ating pong Panginoon. Tayo po ay inalintulad ng ating pong Panginoon sa isang maruming basahan. Yung sinabi sa aklat po ng Isaiah 1:18. Mismo ang ating pong Panginoon ay nag-aanyaya. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, maging sa ginrumi man ito ng isang pinagreglahan ng isang babae. Maging sa ginrumi ng isa pong basahan. Ang sabi ng Panginoon, kapag ikay lumapit sa akin at ikay nagsisi, papuputiin kita. Saging puti ng niebe, saging puti ng balahibo ng tupa. So ibig sabihin yung pangako ng ating pong Panginoon. Na ikaw man ay kumbaga sa niwi, lamya sa iyong buhay. O ikaw may naglandi sa iyong buhay. Ikaw ay napakaraming ginawang kalokohan nung hindi mo pa nakikilala ang ating pong Panginoon. Pero ang ating pong ipagpapasalamat sa ating Diyos, hindi niya tininyan ang ating karumihan. Kaya kung ito po yung ating pong nanamnamin, ito pong grasya ng ating pong Panginoon, ito po yung ating pong pahahalagahan. Libre po yung ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon na kaligtasan. Pero may paalala rin si Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 2:12. Ano ang sabi roon? Work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga sabi, trabahuin daw natin yung ating kaligtasan na may panginginig at takot. So ibig sabihin, napakahalaga po yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po yung ginawa ng ating pong Panginoon. Ipinaramdam sa atin ng ating pong Panginoon ang kanya pong pag-ibig. At hindi niya inalintana kung sino tayo. Glory to God. Ang kanyang tininyan, gagamitin kita, kaya ikay pinili ko at tinawag. Amen? Yan po yung grasya. Galit na galit sa atin ng Panginoon. Puot na puot siya dahil sa ating mga kasalanan. Pero tinawag pa tayo, pinili pa tayo ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, may nakikitang kakaiba sa ating pong buhay. Sige, kulbitin mo nga yung katabi mo, kaliwat kanan.
Sabihin mo, may nakikita sa iyong kakaiba ang ating Panginoon. Amen. May nakikita ang kakaiba sa atin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Minsan, ang isang tao, madaldal. Pero minsan, yung pala kanyang kadaldalan, ang gusto ng Panginoon, gamitin mo yung kadaldalan mo sa pagliligtas ng kaluluwa. Merong matapang. Merong matigas ang mukha. Glory to God. Yung palang katigasan ng mukha natin, gagamitin pala para ipakilala ang ating Panginoon sa karamihan. Minsan, ikay isang mahirap na tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya ka pala tinawag na mahirap ng ating pong Panginoon para ikaw ay payamanin. Upang kung ikaw ay pagpalain ng ating pong Panginoon, maging pagkapala ka sa iba. Kaya makikita po natin yung ating pong buhay. Wala tayong gagawin kundi magpasalamat, magpurit sumamba sa ating pong Panginoon. Bakit? Yung buhay mo, hirap na hirap, pero tinawag ka at pinili ng ating pong Panginoon. Kaya habang ito po yung aking pong pinag-aaralan, naandun po na ako po ay naluluha, nagagalak, abot ang pagpupuri ko sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil sa buhay po namin, hindi ko po akalain na darating sa buhay po namin ang gantong nararanasan namin yung pagkapala ng ating pong Panginoon. Dahil buhat sa kawalaan, buhat sa isang mahirap na pamilya, buhat sa isang walang pinag-aralan, glory to God, ang Panginoon ay kumilos at gumawa. Kaya nga sabi na isang kapatiran, Pastora, bakit ganyan kakaalab sa paglilingkod sa ating Panginoon? Sabi ko, bakit ako hindi magiging maalab? Samantala yung buhay namin, hindi namin aakalain na maranasan namin yung buhay ngayon. Sabi nga ng aking asawa, isang araw, pagkakain, tulog tayo. Kasi ngayon lang natin ito nararanasan. Dahil noong araw, puro hanap buhay. Sabi ko, ganyang kabuti ang ating Panginoon. Sapagkat yan ang nais ng ating pong Panginoon. Yung hindi mo nararanasan na kung saan ay kasaganaan sa buhay, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pagpapalain ka, babaguhin ng Panginoon ang iyong buhay. Amen. Sapagkat ito sa buhay ko, napatunayan ko na. Glory to God. Bakit hindi ko ito ipangangalandakan na kung gaano kabuti ang Panginoon? At sinasabi ko nga ako, hinalintulad ko ang aking sarili sa isang maruming basahan. Alipin ako ng kasalanan. Ang dami kong ginawang kasalanan sa ating Panginoon. Yun ang kinapupuotan ng Panginoon. Pero dahil ang ating pong Panginoon ay may layunin sa buhay ko, sa buhay nyo, sa buhay ng lahat, kaya tayo tinawag at pinili. Upang ipamalas sa atin kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. Kung paano tayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. At yung takot mo, aalisin sa iyo yan. Papalitan niya ng pananampalataya. Kaya kung atin titingnan po dito po sa ating pong pag-aaralan, dito natin po makikita na paano natin natanggap ang biyaya ng Diyos o ang kanya pong kagandahang loob. Ang sabi po sa aklat po ng Efeso 2:5, glory to God. Hallelujah. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noon tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin, noong pong unang panahon, tayo po ay patay ang tingin sa atin ng ating pong Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, na tayo po'y patay. Kapag sinabing patay, walang relasyon sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing patay, walang takot sa Diyos. Kapag sinabing patay, ang gawa niya ay puro gawa ng mundo. Wala siya na kung saan ay matatakbuan, na kung saan ay kabanalan. At ang isang tao, kapag siya'y walang relasyon sa ating pong Panginoon, wala po siya na kung saan katakot-takot na gumawa na kung saan nakarumal-dumal. Kaya ano po ang sabi rito? Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. At naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya yan pong ipinauunawa po rito. Ito po pinauunawa po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso. Na dito ipinakita, binuhay ang mga tiga-Epeso. Dating patay ang kanilang buhay.
Dahil dating karumal-dumal, pero binuhay na kasama ni Kristo. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng Efeso 2, 1 to 3? Glory to God. Ipinakita rin dito, glory to God. Yung sinabi po dito po sa 2, 1 to 3, sa Efeso, glory to God. Chapter 2, 1 to 3. Hallelujah. Dito po ipinakikita po rin dito, na sabi, nung una mga patay kayo, dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. So ibig sabihin, ipinakikita, tayo po'y patay nung una dahil sa ating pong pagsuway at sa ating pong mga kasalanan. Kaya kung ito po'y ating pong nanamnamin, na dati tayo walang saysay, kapag sinabing patay, walang silbi. Pero ipinauunawa dito, bakit tayo naging patay? Dahil sa ating pong mga pagsuway at mga kasalanan. Nung araw tayo po'y masuwayin. Nung araw kung saan kumbaga saan kung tayo po mga dumaan doon sa mga kabataan na ngayon po meron po medyo may edad na o kung saan tumataas na yung bilang na nung araw mga iinom tapos doon po sa karsada para mga haray hahapay-hapay pag may nakita na kung saan ay aso sisipain. Ganyan ang buhay natin. Nung tayo walang pagkakakilala sa ating Panginoon. Nung kung saan parang baliwala. Nang bababae, glory to God, at walang patumangga na hindi nararamdaman ang damdamin ng kanila asawa. Pero salamat sa Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo tinawag. Tayo'y binuhay. Amen. Kaya makikita po natin, ano po sabi sa verse 2? Glory to God. At noon ay sabi, sinunod ninyo noon ang mahasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritu nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Nung una ay tayong pasakop sa Diyos. Tayo ay naaalipin ng mga mahasapang Espiritu nag-ahari sa himpapawid. Naalipin tayo ng sugal, naalipin tayo ng kalayawan, naalipin tayo ng alak, naalipin tayo na kung saan ay pagiging taksil sa mga magulang, mga anak na kung saan ay suwail sa mga magulang, mga anak na pinag-aaral pero nagluluko sa pag-aaral. Yan ang ating buhay noon. Pero kung ating pong maaalala, kung ngayon nararamdaman mo na yung grasya at habag ng ating pong Panginoon, ipagmalaki mo ito. Amen. Ipagpasalamat mo sa ating pong Panginoon ang mga gantong pangyayari, yung ating buhay ngayon na kung saan na tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Ito'y ating ipagpasalamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayon ako'y nakalalapit sa iyo. Yan po ang nais pong ipaunawa po dito. Kaya yan po yung habag. Yan po yung kung saan yung grasya ng ating pong Panginoon. Ano po sinabi niya sa verse 3? Glory to God. Hallelujah. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapoputan ng Diyos. So ibig sabihin nung araw, tayo po'y kabilang sa kinapoputan ng ating pong Panginoon. Kabilang po tayo sa kung saan ay walang saysay. Kabilang po tayo na kung saan ay papunta sa apoy ng impyerno. At alam natin na kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, ang kanilang destinasyon ay walang iba kung hindi ang apoy ng impyerno. Pero salamat sa ating pong Panginoon na ipinakita po sa atin ang kaligtasan. Glory to God. Salamat sa ating pong Panginoon sapagkat tayo po ay pinatawad ng ating pong Panginoon. Lord, ano po sabi niya sa aklat po ng Awit 103 verse 12? Ganyang kadakila po ang pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya? Kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganyan niya inalis sa atin ang ating pong mga kasalanan. Kaya wala na po tayong condemnation sa ating pong sarili. Magbuhat na tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, himingi po tayo ng tawad sa ating pong Panginoon, inalis na ng ating pong Panginoon ang ating pong mga kasalanan. Napakatindi po nito, biro mo, magbuhat sa silanganan hanggang kanluran. Hindi po yan pwede magtakpo.
Kaya ganoon niya inalis ang ating pong mga kasalanan. Ganoon niya inalis ang ating pong pagsalangsang. Kaya ngayon kung ito po ay nagagawa pa natin, na tayo po ay nakagagawa pa ng hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Kapatid, may pagkakataon pa tayo. Alalahanin po natin ang mga salita ng ating pong Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Napakarumi natin. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng masamang espiritu na nagahari sa impapawid. Pero tayo nilingap ng ating pong Panginoon. At pinangakuan pa tayo ng ating pong Panginoon na kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, ganoon niya inaalis o nililimot ang ating pong pagsalangsang. Kaya minsan may nagsasabi, baka ako'y makasalanan pa kaya ako'y may sakit. Baka ako, meron pa akong kung saan hindi natutuwa sa akin ang Panginoon dahil dinadaanan ko ang mga problemang ito. Minsan ipinahihintulot ng ating pong Panginoon ang kasakitan para mapatunayan natin ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Minsan ipinaranas sa atin ng ating pong Panginoon ang ating pong kawalaan upang maranasan natin na ang ating pong Panginoon, siya ang ating great supplier. Hindi ibig sabihin kapag tayo pinagkakaroon po ng karamdaman, kinapopotan tayo ng ating pong Panginoon. Wala na, pinauwi na ng ating pong Panginoon. Isip na lang natin yan. At maaari, kung tayo may dumaranas ng kakapusan, dumaranas tayo ng karamdaman, ibig sabihin, tinetest ang ating pong faith. Tinitingnan ng ating pong Panginoon, paano mo pangahawakan aking anak na Ellen na ikay pinagaling ko na? Paano mo paniniwalaan na ikaw na aking anak na Violeta na ikay pinagpala ko na? Paano mapapatunayan na totoo nga na ang aking pangako sa iyo ay gagawain ko? Ang lahat po ng pagsubok na ating pong pinagdadaanan, gamit iyan ng ating Panginoon. Gamit iyan ng ating pong Panginoon para po tayo ay maging matatag. Para po tayo ay maging banal sa paningin ng ating pong Panginoon. Dahil napakaganda po itong mga ipinaunawa dito ng ating pong Panginoon. Baka mimi ay kay alipin pa ng iyong nakaraan. Baka ay kay alipin pa ng iyong mga pangit na buhay. Pero ang lagi po nating aalalahanin, we are now set free. Tayo pong lahat ay pinalaya na ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito sabi sa aklat po ng John 8:32, if you know the truth shall set you free. Ibig sabihin, kapag nakilala mo na ang katotohanan ni walang iba kundi si Jesus, palalayain ka na ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ating pong Panginoong Hesus, pinagtagumpayan ng lahat. Ang lahat ng ating pong labanan. Manampalataya lamang po tayo sa ating pong Panginoon. Amen po. So makikita po natin dito, glory to God. Na dito po naman, ipinaunawa po dito, yung po kung saan, yung mga, ano po ba yung benepisyo ng grasya o biyaya ng ating pong Panginoon. Ano po yung pong ating pong nakamit doon po sa biyaya ng ating pong Panginoon. At alam po natin na talagang totoo na kapag sinabi po na nakamit po natin ang kaligtasan, ano po ba yung kaligtasan? Glory to God. Ang kaligtasan o salvation, ang sabi po, ang kaligtasan po raw, ito po raw ay nakamit natin at tayo po ay inalis na sa pagkakabaksak. Salvation it is a process. Ibig sabihin, nasa proseso po tayo ng pagiging ligtas. Amen. Tayo po'y ligtas, tayo po'y iniligtasan ng ating pong Panginoon at inalis na po tayo sa pagkakabaksak. Inalis na po tayo sa kung saan yung consequence ng ating pong kasalanan. Kaya kung tayo po'y may mga pangit na buhay nung nakaraan, kalimutan mo na yan. Amen. Baka ikaw po'y nagduduel pa doon sa nakaraan mo. Nagkaanak ako sa pagkadalaga, magulo ang aming pamilya, nung aking mga kabataan, marami akong ginawang kasalanan. Wala na yang kapatid. Pinatawad na tayo ng ating pong Panginoon. Magbuhat nung tanggapin natin yung Panginoon sa ating pong buhay.
wash away na ang ating pong mga nakaraan. Ang ating po lamang gagawin, tayo po'y sumunod sa ating pong Panginoon. Kaligtasan po ang kauna-unahan po natin na kung saan nakamit sa grasya at habag ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi sa aklat po ng John 3:16? Glory to God. Hallelujah. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung grasya ng ating pong Panginoon. Ang Father God, ibinaba si Jesus Christ para yung sasampalataya sa Kanya hindi mapahamak. Yung sasampalataya sa Kanya hindi mapahamak. At ano ang Kanyang magiging gantimpala? Buhay na walang hanggan. Iniligtas ka na sa kapahamakan. Inalis ka na sa buhay na kung sa ipapuntang impyerno. Panghawakan mo lamang na ito yung bunga ng grasya ng ating pong Panginoon. Yung kaligtasan na pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ano sabi sa aklat po ng John 3:35-36? Glory to God. Hallelujah. Sapagkat John 3:35-36. Hallelujah. Na dito po ipinakikita, glory to God, na yung sinabi dito, yung sa aklat po ng John 3:35-36, na mahal ng Ama ang anak. Kaya ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan. Kaya dito niya ipinauunawa na ang sino man sasampalataya sa anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan na pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po ay kung saan ay naniwala sa ating pong Panginoong Jesus na siya yung ibinigay ng Ama para lang po tayo maligtas, mararanasan mo yung pangako ng ating pong Panginoon. Buhay na walang hanggan. Amen. Yan po yung pong pangako ng ating pong Panginoon. At ano po susunod? Glory to God. Pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito. Pangalawa, pananampalataya. Ano ang sabi sa aklat po ng Hebreo 11:1? Ito po yung pananampalataya na nais ng ating pong Panginoon na kung saan ating pong panghawakan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kung tayo po'y naniniwala doon sa pangako ng ating pong Panginoon na ito'y ating makakamit, na tayo pinalaya na, pinagaling na tayo ng ating pong Panginoon, mangyayari yan. Ito po yung katiyakan. Kapag tayo pinananampalataya sa ating pong Panginoon, ibig sabihin, sigurado gagawin ito ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Corinto, 2 Corinthians 5:7, ano sabi niya? I walk by faith, not by sight. So ibig sabihin, sabi niya, ako'y lalakat sa pananampalataya, hindi sa aking nakikita. Kung ikaw ay minararamdaman na, at tila ba ikaw ay parang iika-ika, manampalataya ka sa Diyos. Na baka kaya ikay nakararanas ng ganyan, ay ikaw ay sumusobra na ang bigat. Baka kinakailangan magbawas ka na ng kain. Kung ikaw ay nakararanas ng kung saan nararanasan mo, na yung nararamdaman mo sa sarili mo, nagkakaroon ka ng kung saan depression, baka kinakailangan tumingin ka sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-isip sa problema. Tinapos na ng ating Panginoon ang ating mga problema. Pinagtagumpayan na ng ating pong Panginoon. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, panampalatayaan mo lamang ang mga salita ng ating pong Panginoon. Baka sa'yo napakadaling masabihin ng pananampalataya. Kaya nga tayo dinadala. Kaya nga tayo may aral. Para ito'y ating sundin. Dahil ang nagsalita ay Diyos. Kapag siya ang nagsalita, siya ang gagawa. Amen? Hindi po salita po ito ng tao. Salita ng Diyos at lagi po nating aalalahanin. Ito po ay may kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ito'y lagi natin binubulay-bulay, lagi po natin binibikas, ito po ay magiging buhay. Ito po ay magiging effective. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim. Na ito'y tumatagos hanggang sa mga kasukasuan ng ating mga buto. At ito'y madaling makataho ng laman ng ating isip at ng ating puso. Amen?
Ano po sabi sa po ng Romans 10, 9 to 10. Glory to God. Hallelujah. Kung ipapayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kayong sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Kasama kaligtasan, pero may pananampalataya. Dahil sabi nga po, doon po sa Efeso 2:8, tayo'y naligtas. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Heso Kristo. Kaya kapag tayo pinanampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan mo ang kanya pong pangako. Kaya kung ating po ito lagi isasaysay, lagi ibubukas ng ating pong mga labi, ng ating Panginoon ay binuhay ng Ama buhat sa patay. Yan ang iyong kaligtasan. Bakit? Kung tayo pinaniniwala na si Jesus ay binuhay buhat sa patay, walang sino mang namatay na hanggang ngayon ay buhay. Only Jesus. Si Jesus lamang ang namatay at muling nabuhay. Kaya kung ikay naniniwala kay Jesus na siya'y buhay, mararanasan mo ang iyong himala. Mararanasan mo ang pagbabago ng iyong buhay. Dahil si Jesus ay buhay. Amen. Kaya kung ito po yung ating pong paniniwalaan, yung sinabi sa akin po na Romans 9 and 10. Sure ang iyong kaligtasan. At ano ang sabi niya sa verse 10? Yung pananampalataya po natin ay ito'y bukal sa ating pong puso. Ano sabi sa verse 10? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Amen? At gayon ay itinuturing na matuwid ang Diyos ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas siya. So ibig sabihin, ibinubukas ng ating pong mga labi, Jesus is alive. Jesus is my healer. Jesus is my sure foundation. Siya'y totoo, buhay siya. Siya'y namatay at muling nabuhay. Pagdating na ikatlong araw, siya'y nabuhay, nanatili pa siya sa ibabaw ng lupa na 40 days and 40 nights para patunayan sa kanyang mga alagad, sa mga taong tagasunod sa kanila, na totoo ang kanyang sinasalita na ang anak ng tao, siya'y mamamatay at pagdating sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na mag-uli. Amen? Kaya yan po yung assurance ng ating pong kaligtasan, yung pananampalataya sa ating pong Panginoon. At ito'y lagi po natin itong sinasabi. Ang sabi po nito, ito po'y regalo buhat kay Kristo. Glory to God. Amen? Pangatlo, regalo buhat kay Kristo. Ito po yung natawag po na gift. Amen? Kapag sinabi pong gift, hindi mo ito tinarbaho. Kapag sinabi po itong gift, glory to God, hindi mo alam, glory to God, kung ano yung laman ng regalo. Ang regalo sa atin ng ating pong Panginoon ay kaligtasan. Ang kaligtasan ito, kapag sinabing regalo, hindi mo pinaghirapan, hindi mo alam kung ano pa yung mararanasan mo. Amen? So, ibig sabihin, dahil ito'y ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, pahalagahan mo na ito na may gagawin sa iyo ang ating pong Panginoon. Pahalagahan mo na yung regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Pahalagahan mo na ito sapagkat ito po'y napakahalaga. Ang dami dyan tao, libo-libo ang ating nakakasalamuhang tao. Ang kalambuhay ay walang direksyon. Ang tao na kung saan na walang assurance ng kaligtasan, walang direksyon ang kanilang pong buhay. Kaya sabi niya sa aklat po ng John 15, na kung wala ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay, wala po tayong magagawa. Amen? Kaya sinabi niya sa aklat po ng John 15 verse 5, na totoo na kapag tayo hiwalay sa ating pong Panginoon, tayo po'y matutulad sa isang puno na natutuyo. Ang isang sanga, kapag ito ay natuyo, ito'y susunugin na lang. Kaya kung tayo po'y hiwalay sa ating pong Panginoon, tayo po'y papuntang impyerno. Amen. Pero salamat sapagkat ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon yung kaligtasan na pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi po sa aklat po ng Romans 5:8? Glory to God. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay siya. Glory to God. Hallelujah. Nung mamatay si Kristo para sa atin, noon tayo makasalanan pa. Ibig sabihin, di pinauunawa dito ng ating pong Panginoon. Noon tayo po'y makasalanan pa.
Nung tayo namumuhay pa sa mundong ito, binayaran na ng ating Panginoon ang ating pong mga kasalanan. Paid na po tayo. Bayad na po tayo. Glory to God. Dahil tayo po'y binayaran na ng ating pong Panginoon, kaya mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Binayaran na po tayo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako sa krus. Anong problema ang hindi kayang lutasin ng ating pong Panginoon? Anong mga bagay ang kailangan mo na hindi kayang ipagkaloob ng ating pong Panginoon? Napakaliwanag na nga ito, di ba? Noon tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Kaya sinabi yan sa aklat po ng Romans 8:32. Kung ang anak ibinigay para sa ating lahat, ano pa kaya ang mga bagay na ating pangangailangan ang hindi kayang ibigay ng ating pong Panginoon? Glory to God, ito po lamang ang ating pong nanamnamin. Ang anak ibinigay sa atin. Ano pa kaya ang mga bagay na pangangailangan nating material, pangangailangan nating espiritual, pangangailangan nating pinansyal at pisikal? Kayang-kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang anak para lamang tayo maligtas. Pinayaran ng kanyang dugo. Napako siya sa krus. Sa palagay ko, walang sino man dito magpapapako sa krus para lang bayaran ang ating kasalanan. Only Jesus. Si Jesus lamang ang nagpapako sa krus. Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Wala nang hihigit pa. Kaya nga kung babasahin mo ang Biblia, ang pinaka-main na topic ng Biblia ay pag-ibig. Dahil kung wala kang pag-ibig, walang saysay ang ating pong buhay. Kung hindi natin aalalahanin ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, hindi mababago ang buhay mo. Kung hindi mo aalalahanin yung pag-ibig na ginawa sa atin ng ating pong Panginoon, hindi mo kayang magpatawad sa mga taong nagbigay sa iyo ng kirot. Kaya kapag maaalala po natin yung pag-ibig na ginawa sa atin ng ating pong Panginoon, na siya'y nagpapako sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Siya'y nagpapako sa krus, nagtiis siya ng hirap, nagtiis siya ng alipustahin para kung dumating man tayo sa sitwasyon na tayo po'y nahihirapan, na kung tayo po'y nalalait, na tayo po na kung saan ay ginagawaan ng iba't ibang uri ng usapan. Kapag naalala mo ang ating Panginoon, tiniis ang lahat ng hirap, masasabi mo, Panginoon, bakit hindi ako magpapatawad? Bakit hindi ko kayang patawarin ang taong gumawa sa akin ng masama? Ay ako nga napakarami kong kasalanan pero pinatawad mo ako. Kaya kapag hindi po tayo nakapagpapatawad, hindi mo inaalala ang kamatayan na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, magpatawad tayo. Dahil kapag tayo po hindi nagpatawad, tayo po ang talo. Amen. Yung taong kaaway mo, yung taong kinapopotan mo, nag-e-enjoy sa buhay, ikaw naman hindi makatulog. Pero kapag ikaw ay nagpatawad, maaalis sa'yo yung hook ng galit. Maaalis sa'yo yung kung saan, yung kung ano-ano nagsasalimbayan sa iyong isip. Kaya magpatawad tayo. Dahil kapag tayo ba'y nakapagpapatawad, yan ang dahilan. Kaya tayo nakapagpapatawad dahil inaalala natin yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Yung buhay niya na inialay para po sa atin. Kaya kung aalalahanin po natin yan, magagawa mo na ibigin, patawarin ang ating pong kapwa. Amen? Kaya sabi nga rito, yung pong kaligtasan na ating pong nakamit, yung grasya at habag, hindi ito sa pamamagitan ng ating pong mabuting gawa. Yun po yung sinabi po sa aklat po ng Efeso 2:8, glory to God. Na hindi sa pamamagitan ng inyo pong mga mabubuting gawa, kaya tayo po'y naligtas. Ito po'y dahil sa grasya at habag at dahil sa pananampalataya po natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay naging regalo. Dahil tayo po'y nanampalataya sa ating pong Panginoon, kaya binigyan po tayo ng regalo ng buhay na walang hanggan.
Regalo na kung saan hindi kayang bilihin ang kaligtasan, hindi kayang bilihin ang buhay na walang hanggan. Miski saan ka magpunta, hindi mo pwedeng bilihin ang buhay na regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Ang lahat ng ito galing lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Ano po sabi po, glory to God, sa aklat po ng Romans 6 at 23. Makikita po natin dito, glory to God. Dalawa po ito. Ang sabi, sapagkat kamatayan ang kabayan ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung tayo po ay hindi po nakalaya sa kasalanan, kamatayan ang magiging kabayaran. Pero, kung tayo po ay kung saan, tatanggapin po natin yung walang bayad, ang sabi to, ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya dito po ipinakikita, hinati po sa dalawa, ang Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero dahil sa pag-ibig ng ating pong Panginoon, dahil sa kanyang kakaiba na kung saan ay ini-imagine niya yung mangyayari sa kanyang mga pinili at hinirang. Kaya ang sabi niya, ngunit walang bayad ang kaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya hindi tayo dapat magmalaki. Dahil sa pagmamahal sa atin po ng ating pong Panginoon, ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Pinatawad at nilinis sa lahat ng kasalanan. Ito po yung sinabi sa aklat po ng Awit 103 verse 12. Amen. In conclusion po, glory to God. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, 8 and 10. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Glory to God. Dahil kapag sinabing panig po sa araw, tayo kapanig ng ating pong Panginoon. Kaya ano po sabi? Dapat maging matino ang ating pag-iisip. At ano ang ating isusuot? Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Kaya yun po, dapat po natin nakikita po sa atin yung pag-asa at ang pananampalataya na may pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay may gagawin sa atin ng ating pong Panginoon. Yung pagliligtas ng ating pong Panginoon ang kinakailangan maging pag-asa po natin. Yung ating pong pananampalataya na tayo po ililigtas ng ating pong Panginoon. Aalisin po tayo sa kung saan, sa pangit nating hinaharap. O hindi, inilalaan po tayo ng ating pong Panginoon sa isang buhay. Amen, nakaaya-aya. Kaya dapat mawala na po sa atin yung mga kasamaan, glory to God, at yung kung saan, yung mga masamang pag-iisip. Maging matino po tayo, glory to God. Ano po sabi sa verse 9? Hallelujah. Hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot. So, ibig sabihin, wala pong nakalaan sa ating puot. Hindi po tayo pinili ng ating Panginoon upang baksakan ng puot. Kaya wag po tayong papayag na ang Diyos ay napopuot po sa atin. Dahil tayo po ay kung saan nakalaan na sa pinagpalang buhay. Ano po sabi dito? Kung hindi, upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, alalahanin po lagi natin to. Na tayo po ay kung saan hindi inilaan ng Panginoon sa puot. O hindi inilaan tayo ng ating pong Panginoon sa kanyang pagliligtas. Amen. Sa kanyang mga pangako, glory to God. Iniligtas tayo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Verse 10, glory to God. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Napakasarap na pangako. Kaya po siya namatay para sa atin upang tayo po'y makasama. Kailan po? Sa araw ng kanya pong pagbabalik. Amen. Glory to God. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Ito po yung pong ating pong hinihintay. Ang ating pong blessed hope. Amen. Diyan po tayo nakalaan. Glory to God. Siya'y namatay sa krus para sa atin. Amen.
Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para maranasan po natin yung sa kanya pong pagparito, tayo po ay makakasama ng ating pong Panginoon. Napakasarap alalahanin. Kaya kung tayo may dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, ang ating alalahanin sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo kanyang kukunin, isasama, at doon sa kalangitan, tayo po ay magsasama-sama. Amen? Yan po yung ating blessed hope. Yan ang ating pag-asa. May katapusan ang ating pong paghihirap. Amen? At mararanasan po natin yung pagdagit ng ating pong Panginoon. Ano po tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo? Hallelujah. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa inyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang lahat ng kasulatan, ang sabi kay Timoteo, ang lahat ng kasulatan, ito'y nilakipan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ito po'y hiningahan. Glory to God. Kaya nga sabi ito, para pumakita po natin na sa pamamagitan ng mga salita o mga kasulatan, ito yung magbibigay sa atin ng karunungan. Amen. Ito po yung kung saan magbibigay sa atin ng kaalaman. Sapagkat totoo na ang kaligtasan, ito po'y inilalaan sa mga tao na kung saan naman nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng Titus, glory to God, bilang pangwakas po, hallelujah. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo kay Titus, ito po si Timoteo at si Titus, sila po ay mga pastor. Kaya ito po ang pinapaalala po niya. Ang sabi niya, nung una tayo rin mismo ay mga hangal, hindi masunurin, naliligaw, naging alipin ang mga makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang mahasamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuputan ng iba, sila'y kinapuputan din natin. So ano pinauunawa po dito? Tayo pong lahat ay tulad din ng mga taong ating nakikita sa sanlibutan. Tayo din dati alipin ng kasalanan. Tayo din dati sumusunod sa mga gawa ng laman. Bakit po ito ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo kay Titus? Upang maunawaan po natin yung ating dating buhay, alipin din tayo ng kasalanan. Para mahalin po natin ang mga taong wala pang pagkakakilala po sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat na naririto, may tungkulin po tayo sa mga unbeliever. Atin po silang uunawain. Atin po silang mamahalin. Bibigyan po natin sila ng panahon para sila'y masyeran ng magandang balita. Hallelujah. Ngunit, nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, glory to God, verse 5. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So tayo pong lahat, noon tayo po'y walang pagkakakilala pa, ang nagbago po sa atin, ang naglinis sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya kapag ang isang tao po ay walang banal na Espiritu, patay po sila. Alipin sila ng kasalanan. Makamundo sila. Kaya dito po ipinauunawa. Dahil ipinauunawa dito ni Apostol Pablo kay Tito, ganyan ka rin nung una. Pero nung ikaw ay magkaroon ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu na natanggap nyo, yan ang naglinis sa inyong mga buhay. Yan ang naglinis sa ating pong buhay. Kaya napakahalaga po ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kaya lagi ko pong sinasabi, wala tayong kapangyarihan magbago ng ating pong tao o ng ating pong kapwa-tao. Ang may kapangyarihang magbago sa tao, walang iba kundi ang salita ng Panginoon na ibibigay ng banal na Espiritu. Kaya tayo pong lahat ay nababago. Marami na pong nababago po sa atin. Kaya ano po sabi niya sa verse 6, glory to God. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo
sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya napakasagana po. Ang banal na Espiritu, ito po yung ibinuhos sa atin. Kaya tayo po yung nagkaroon po ng pag-asa. Yung sinabi niya sa aklat po ng Romans 5:5, ang pag-asa ay hindi bumibigo. Sapagkat dahil sa pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon, ibinuhos sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa sa atin, ito po yung tatak para po tayo ay magbago. Para po mapatunayan na totoo nga na tayo po'y anak ng Diyos dahil sa banal na Espiritu na nasa sa atin, na ito po yung kung saan ay pinakikita yung habag ng ating pong Panginoon. Verse 7, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan natin buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po nais po natin ng ating pong mga kaibigan na walang pagkakakilala, sila po'y ating pong dalahin sa ating pong Panginoon. Sila po'y ating pong ipanalangin upang matanggap nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Upang maunawaan po nila na kapag ang isang tao ay walang relasyon sa ating pong Panginoon, sila po'y hiwalay sa ating pong Diyos. Kapag ang isang tao po ay walang relasyon sa ating pong Panginoon, alipin sila ng kasalanan. Kaya atin po silang ipanalangin, atin po sila na kung saan ay ipagkaloob sa kanila ang banal na Espiritu. Patanggapin po natin. Sapagkat yan po ang magiging regalo po natin sa ating pong Panginoon. Na masasabi natin, hindi nawalaan ng saysay ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong lahat ay may tungkulin. Hindi po lamang pastor, hindi po lamang mga leaders ang may tungkuling magligtas ng kaluluwa. Iniligtas ka ng ating pong Panginoon, tungkulin mo rin na magligtas ng kapwa mo. Amen? Sapagkat tayo po may pananagutan sa ating pong kapwa. Dahil tayo ang may banal na Espiritu. Amen po? Sige tayo pong lahat ay tumayo. Glory to God. At ihanda po natin ang ating pong mga sobre. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, maraming pong salamat sa mga salita mo. At dalangin po namin, Panginoon, Lord God, at di po mawala ng saysay ang mga salita mo na ibinigay sa amin. Na kami po'y mahal na mahal mo. Na kami po'y iniligtas mo, dakilang Ama. At binigyan niyo po kami ng regalo na buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa oras ito, akin pong itinataas, Panginoon, Lord God, ang mga sobre na hawak ng akin pong mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, akin pong idinadalangin ng bawat pananalapi. Lord God, at totoo nga po, O Diyos, na kami po'y nakapagbibigay dahil Ikaw ang unang nagbigay sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga pagkapala na amin pong natatanggap. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, na ikaw po may pangako na ang nagbibigay ng kakaunti, aanin ng kakaunti. Pero kung kami pa'y magbibigay ng marami, marami ang amin pong aanihin. At ang pangako mo po sa verse 8, ng 2 Corinthians chapter 8, Panginoon, Lord God, na kaya mong pasaganain, kaya mong sobrahan, Panginoon, ang amin pong mga pangangailangan. Dahil kami ay nagbigay ng maligaya, nagbigay kami, Panginoon, Lord God, ng malaki. Sapagkat sa bawat itatanim po namin, Panginoon, Lord God, ito ang iyong pasisibulin. At Lord God, ang pangako mo rin, dakilang Ama, kung kami po'y magbibigay, Panginoon, ng aming pong tithes and offering, ang pangako mo po, Panginoon, sa verse 10, sasawayin mo ang mga salot sa aming pong lupain. Sasawayin mo po, Panginoon, Lord God, ang mananakmal
kundi ang gagawin mo po, Panginoon, doon sa bintana, doon sa kalangitan, bubuksan mo at doon mo ibubuhos ang masaganang pagkapala. Pagpapala sa aming pinansyal, pagkapala sa pisikal, pagkapala sa espiritual, at pagkapalang material, dakilang Ama, upang kami, O Diyos, ay maging sagana. Kaya Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatiran doon sa hindi po makapagbigay. Dalangin ko po, Panginoon, na maranasan po rin nila ang makapagbigay, Panginoon, sa gawain mo. Sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless.